araw na ito mga kaibigan, maririnig ninyo ang isang ginang na nalihis ng landas. Siya ay si Judith. Seaman ang trabaho ng asawa ko. At dahil doon, kaya kami guminhawa. Maligaya naman ang aming pagsasama, kahit na nga madalas kaming magkalayo. Hanggang sa paunlakan ko ang isang imbitasyon na habang buhay ko palang pagsisisihan. Talaga, Wilson? Hindi ka nasasakay pa sa barko? Oo, Judith. Magbi-business na lang ako. Kaya lagi niyo na akong makakasama ng aking mga anak. Salamat, Han. At last, after 12 years, hindi ka na mapapalayo pa sa amin. Miss ko na kasing makasama kayo. Lalo ka na, ha? Ganon din ako, Wilson. Miss din kita. Mula ngayon, ha? Babawiin natin ang mga panahon. Nagkalayo tayo. Judith, ha? Mukhang nahiyang ka sa 2 weeks na bakasyon niyo ng pamilya mo. Kasi medyo tumaba ka. Ganun ba? Sobrang saya ko, Lota. Kung maaari nga lang, wag nang matapos ang bakasyong yun. Kaso hindi pwede dahil bubuksan na ni Wilson ang negosyo niya. O, ibig mo sabihin, hindi na siya magbabarko uli? Oo, talagang hindi na, Lota. Dito na siya sa piling namin. Uy, hindi ka na makakapagkasino niyan. Mabuti nga yun. Noon pa naman talaga, gusto ko nang iwan yung bisyong yun. Wala yung naidulot na maganda sa buhay ko. Ay, alam mo, para sa akin, hindi dapat ginagawang libangan yan ng tao. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, paano si Eliseo? Lota? Kasi hinahanap niya sa akin, Judith. Ha? Hindi ka daw niya makontak. Yung cellphone mo hindi matawagan. Oh, kaya nga nung tumawag ka sa akin at sabihin mo narito na kayo, kaya pinuntahan kita agad. Sinadya ko talagang i-off ang cellphone ko. Lota, may bibigay akong sulat sa'yo. Pwede bang pakibigay mo sa kanya? Eliseo, bakit pinulit mo ang sulat ng kaibigan ko? Sabihin mo sa kaibigan mo, hindi niya maaaring gawin sa akin to. Ha? Hindi ako papayag na basta na lang niya ako itapon. Nandito na yung asawa niya. Natural, ayaw niyang masira yung pamilya niya. Kaya nga nilalayuan ka na eh. At saka, matagal nang bayad ang utang niya sa'yo. Kahit na, hindi pa rin ako papayag na iwan niya ako. Hindi. Anong masasabi mo sa masahe ko, Han? Okay, ha? Sarap. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamasahe mo. Walang kupas. Nakita ko kasing napagod ka sa ginawa mo sa maghapon. Oo nga. Kaya minasahe kita. Salamat. Isa yan sa mga na-miss ko sa barko eh. Yung masahe mo. Ayoko kasing magpamasahe sa iba. Lalo na kung sa babae. Naku, alam mo na. Gusto ko ikaw lang. Maraming salamat, Wilson. Nanatili kang tapat sa akin. Kahit kalayo tayo. Okay ka. Eh, bakit umiiyak ka? Ha? Masaya lang ako. Masaya ako dahil sa sinabi mo. Oh, Judith. Napakapalad ko sa pagkakaroon ng asawang katulad mo. Kanina, tinext na naman ako ni Eliseo. Ang kulit niya. Ayaw niya
niyang makinig kay Lota. Ayaw din niya akong tigilan. Kung bakit naman kasi nakipagrelasyon pa ako sa kanya. Ay, nagsisisi ako sa ginawa kong yun. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Tiyak na isusumpa at hihiwalayan ako ng asawa ko pag nalaman niya ang lahat. Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal ko si Wilson. Anak, bakit ka umiiyak? Nay? Napapansin ko, tuwing tayong dalawa na lamang ang magkasama dito sa bahay nalulungkot ka. Naisip ko tuloy, itinatago mo lamang sa iyong asawa ang nararamdaman mo. Nay? Hindi ka makasagot. Kung ganun, tama ako. Ano bang problema mo, anak? Sabihin mo sa akin. Makakatulungan kita. Napakabigat po ng problema ko, Nay. Ano nga yun? Sabihin mo. Handa ako makinig at unawain ka. Ano man yun? Nakagawa po ako ng isang mabigat na kasalanan kay Wilson. Han? Hindi ka na? Tulog na tayo. Anong gagawin ko? Gusto nila sa'yong magkita kami. Han, Ano ka mo, Han? sabi ko matulog na tayo. Mauna ka na. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Sunod na lang ako. Han, may problema ka ba? Ha? Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Hindi. Wala. Wala akong iniisip. Ang totoo, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Talaga? Oo. Okay, kung gusto mo, dadaling kita sa doktor bukas. Para makapagpatingin ka. Wag na. Kaya naman to. Magpapahinga lang ako. Maniwala ka. Magiging okay din ako. Yun ang nangyari, Lota. Oh, Diyos ko. Malaking problema talaga yan. Nahahalata na ni Wilson ang pagiging balisa ko. So, ano ngayon ang plano mo? Ayaw niya akong tigilan. Kahit matagal nang bayad ang utang ko sa kanya. Wala akong magagawa kundi makipagkita sa kanya. Oh, sorry, Judith. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi na kita pinilit isama sa kasino noon. Huwag kang mag-alala. Matatapos na ang lahat sa amin. Matatapos na ang kanyang kasamaan. Judith. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Huwag mo akong hawakan. Aba, Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Bakit ayaw mo pa rin tumigil? dahil hindi akong lalaking pwedeng basta itapon ng babae. Ako magtatapon sa babae. Kung ayaw ko na, Eliseo, ikaw, gustong gusto kita. Kaya hindi ako papayag na iwan mo ko. pakiusap naman. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Mahal ko sila. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, maging maligaya ako. Napakasama mo talaga. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ngayon, paliligayahin mo ko. Ha? Hindi. Tatapusin ko ng kasamaan mo.
Iniisip mo na may mabigat siyang problema? Oo, Romy. Kilala ko na asawa ko. Alam na alam ko kapag may bumabagabag sa kanya. Kinausap mo na ba siya tungkol doon? Ginawa ko na yun. Pero ayaw niya sabihin eh. Masama lang daw ang pakiramdam niya. Kaya siya matamlay. Siguro, ayaw nga niyang ipagtapat. Teka, kung si Aling Carlita kaya ang tanungin mo? Biyanan ko? O siya nga, baka alam niya kung anong problema ng kanyang anak. Romy, excuse ha. May tumatawag sa cellphone ko. Si Inay. Inay Carlita. Hello, Inay. Bakit po? Wilson, magpunta ka agad dito sa police station. Bakit po? Si Judith, Oh. narito. Nakapatay. Ano? Bakit po? Bakit ginawa yung asawa ko? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka patay ng tao? Patawarin mo ako, Wilson, sa ginawa ko. Binigyan kita ng malaking kahihiyan. Judith, Sobra na siya. Napakasama niya. Matagal na akong bayad sa utang ko. Nakikipag-iwalay na ako sa kanya pero ayaw niya pa rin akong lubayan. magsabi mo, mahal mo ko, hindi ba? Bakit po ko pinagsaksilan? I'm sorry. I'm sorry. Sa kagustuhan kong maibalik ang pera natin sa bangko. Na naubos ko sa pagkakasino. Napilitan ako makipagrelasyon kay Eliseo. Patawad, Wilson. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ilang taon na ako nakabilanggo dahil sa aking pagkakasala. At hanggang ngayon, abot-abot ang aking pagsisisi. Naiisip ko, sana hindi ako sumama kay Lota sa kasino. Sana hindi ko siya pinagbigyan kahit minsan. Hindi sana nawasak ang aking pamilya. Bago ko po tapusin ang aking kasaysayan, gusto ko lang sanang manawagan sa mga misis na nakikinig. Sana po, huwag kayong maglaro sa gilid ng bangin kung ayaw niyong mahulog doon. Kahit minsan, huwag niyong tangkain. Ako po si Judith at ito ang aking buhay. Ang minsang pagkakamali ay maaaring magbunga ng habang buhay na pagsisisi. Kaya sana, maging maingat sa mga pagpapasya. Laging isipin ang tama at ang prioridad upang makaiwas sa kapahamakan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Judith. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si
Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ang aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ng aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Ito, Neng. Tapos ko na isulat ng pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko eh. Salamat. Dok, Mari. 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magkaka-off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha. Diretso ako ron pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Abisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilimot magdala. Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na kumakalampag ang gate ng clinic? Parang may karga pa siyang sanggol, Lakas pa naman ng ulan. Teka, ang mabuti pa. Gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basa-basa na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Dr. Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Oh, Kaya siya nilalagnat na mataas. saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po, sani ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayo mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora. Wala po talaga akong perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinanlunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko.
Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayo mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama, na-hit and run sa highway. Isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niya. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok, mo lang singilin si Lolo, no? ah, Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Ayoko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang, asawa ko lang galing, ha? Doc, Oh, si Doktora Neva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. ano? Maputlang-maputla na po si Doktora. Doc, Diyos ko, ang asawa ko. Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Bilang resulta ng COVID-19, acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. Itong mga nakaraan po kasi, Dok. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello, sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba yung kausap ko? Ako nga po, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Doc. Ano? Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. Sino ba ito? Si
Opo, natatandaan ko. Nagising din po ako ng gabing yun na malakas ang ulan. Nakagustuhan ko pong madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19, isinugod ko po siya riyan sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Oh, Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang mag-negatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Dr. Leyva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng propesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Dr. Leyva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leyva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsigaraw, Phil Cruz, Junel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leyva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludi. Maaga akong umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yun. At
hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludi, ganda pala ng bahay niyo, ha? Oo nga. Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Eh, paano? Lagi sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko na yayain kayo. Ay, naku. Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina. Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Ako po talagang hindi. Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman, lolo ko na lang yung inaasahan ko. Maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo, kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Asan ang parents mo? Sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Okay. Ang lungkot pala ng mga buhay niyo. Nga po. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Siya magugustuhan niyo yung mga kakainin natin. Aba, Apo! Lo? Oh, kaganda naman yung damit at bag na gamit mo, ah. Oo nga po hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Saan ba galing yan, ha? Mukhang pangmayaman, Bigay po to sa akin nung bago namin kaibigan ni Eva. Ah? Oo, siya rin nga binigyan Pero mas marami nga lang yun sa akin. Ipinamili kayo, galon? Hindi po, nagamit niya na to. Pero ayaw niya na, kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. Taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, Lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya pero kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. Paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Napagtanungan kami. Kaya tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit. Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo. Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludi, laging masasarap ang kinakain namin. Ludi pa ng pangalan niya. Anong ginagawa niya rito? Nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, kung gusto na namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila eh. Nagulat lang naman ako. Ito naman Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Kasi malayong Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na maraming napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala lang aasenso. Dapat pala hindi na lang ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Nagmamarasakit lang naman ako eh. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ng pabango ko. Thank you, Aling Ludi. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Giginhawa din ang buhay nyo. Ay, ako po, gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludi. Nung makaahon naman ako sa kahirapan. Ikaw, Vina. Gusto ko rin po, kaso yung lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako walang problema, Aling Ludi. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Buti. Sige. Isasama kita pag alis ko next week, Eva. Paano naman ako, Aling Ludi? Gusto ko rin sumama. Teka. Ganito. Kakausapin ko lolo mo.
Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po, sige po. Magiging palagay na ang loob ni Lolo pag nakilala niya na kayo. Paano kung hindi ka pa rin payagan ni Lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. O, dito kasan niya. Huh? Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalhan mo na siya ng pera. Boss Lover, napatawag po kayo? Gusto ko lang makibalita sa lahat mo dyan, Lodi. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may matatala ka. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling. Magaling. Maasahan ka talaga. O, kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lambert. Hintayin mo na lang ang tawag ko, okay? Lolo, Oh, bukas po sasama ko dito si Aling Ludi. yung bayamang kaibigan nyo ni Eva? Opo. Naku, Apo, hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka? Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilala ng lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman po mabait si Aling Ludi. No, sige na. Pumayag na kayo, sumama ako sa kanya. Apo. Para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Bukas po ha, kakausapin niya kayo. Apo. Pakinggan niya naman sasabihin niya. Aling Ludi, pasensya na ako kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Pina. Ay, ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludi, Lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Okay ba? Lodi, Kilala niyo siya, Lo? Itay. Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang Itay? Aling Ludi? Siya na po ba? Itay. nasira ang bahay natin sa Samar. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Ano? Anak niya ako? Lolo? Oo, Apo. Si Lodi, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina na nang iwan sa akin kina Lola at Lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi na lang kami nagkita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko, niiniwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na ng hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludi para pag-aralin ka. Nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya? Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganung trabaho.
Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, Itay? Oo. Malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ang bahay niya. Gusto ko sana magpunta roon, Tay. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang anak mo sa kanyang latuklasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, akong susundo sa kanya kina Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni Inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali at punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, mapatawad pa kaya niya ako? Bakit nandito pa rin kayo? Dapat umuwi na kayo doon sa malaki yung bahay. Pina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Tinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana, tulad ni Itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak. At ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludi, at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong dilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, at Susan Robles sa papel na Ludi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Ruelas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin
ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas yan sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basura, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Nakuha ko na po yung plastic na itim. Akin na, Mitoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ano po? Ay, mga anak, may pagkain na tayo. Mukhang masasarap. Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo! Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yung peshay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop-chop! Wow! Ay. Ma! Bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating na uwan nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, kakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos sina Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh, Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla.
Ang sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Ah, Mitoy! Mitoy, halika, dali! Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kagahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo! Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, makiusap ka lang ay ng anak ko. Oo, kay sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain ito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganon ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po, iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala sa Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya. Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binukay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung dalawa kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Oh, sige, Angel. Mitoy, Bo, samahan mo yung kapatid mo. bo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po.
Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero, hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama! Tara, Angel! Cora! Si Mrs. Cruz ito! Ay, sandali lang po. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo. Para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Narsenga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school.
Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo, at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangi ang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, dalawa na lang kaming namuhay ni Inay. Na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Vero ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyang sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Iba ang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mo malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, Inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo natapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ako nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya. Veron! Veron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman.
Green card holders sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Veron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto. Kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak niyang kariton nyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ha, ang totoo. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip nyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Beron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun na may maipambili naman kami na mapagsasalungan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Ginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko. Arman, ang parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, sumama ka na sa kanila. Veron. Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaki yan bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mo sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilit yan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang matulayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ng pag-iibigan nila ni Beron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga baling kwento ng iba, Aling Lena. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangang kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin na daddy at mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan.
Hindi ko inaasahan haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglimutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ng parents ko. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pagagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo ring lumimot ang iyong sarili. Sana nga dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung pwede ka ring mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Mateo. Isa akong security guard dito sa Marikina City. Malapit sa kumpanyang pinagdudutihan ko, nakilala si Army na aking naging kasintahan. Maayos ang relasyon namin, subalit mahigpit na tinututulan ng kanyang ina. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na halinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Army, bakit nagwawali sa bubura natin si Mateo? Ay, mapilit na eh. Kahit pigilin ko, ayaw. Pagkatapos nga raw niya magwalis, maglilinis siya ng bahay, mag-iigib ng tubig, at kung ano pang pwede niyang magawa dito sa atin. Nagpapakahirap lang siya. Lagi daw po niyang gagawin yun kapag hindi siya naka-duty. Akala siguro ng gwardyang niya na sa ginagawa niyang panunuyo ay magkakaroon ng magandang resulta paliligaw niya sa'yo. Inay, hindi na ho nanliligaw lang sa akin si Mateo. Boyfriend ko na po siya. Ano? Opo.
po. Nakipagrelasyon ka sa isang gwardya lang? Nay, marangalong hanap buhay ang pagiging gwardya. At hindi po ako tumitingin sa katayuan sa buhay ng isang tao. Nay, 2 buwan na ho kami ni Mateo. Hindi ko minamaliit si Mateo. Pero kung sumangguni ka muna sa akin bago naging kayo, abay hindi ako papayag na makipagrelasyon ka sa kanya. Naintindihan mo? Hindi naman ho kasalanan ni Mateo na naging mahirap siya eh. Gaya lang natin. O, alam ko. Pero ikaw din ang inaalala ko. Ayokong balang araw magsisi ka. Wala ho akong alam na dapat kong pagsisihan kapag nagkatuluyan kami ni Mateo. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Army. Sundin mo ko. Nay, Makipag-break ka kay Mateo. Kung ayaw mong balang araw, mapasama ka. Aling Narda, bakit naman po mapapasama si Army kapag nagkatuluyan kami? Sinalubong mo ba ako rito sa kalye para kumprontahin, ha? Hindi po. Nabanggit ko lang po sa inyong ipinalam sa akin ni Army. Dahil nagtataka po ako. Wala akong alam na nagawa kong kasalanan para ayawan niyo ako para sa anak niyo. Oo, wala ka pa nagagawa. Pero sigurado gagawin mo. Ang alin po? Ay, huwag ka na magtatanong. Diyan ka na nga. Sandali lang po, Aling May Narda. pupuntahan pa ako. Hindi po ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Army. Hindi sana kita ayawan, Mateo. Kung hindi ka sana anak ng pulis. Anak ng... ano naman pong ginalaman ng pagiging otoridad ng tatay ko sa pag-ayaw niyo sa akin? Oh, nagtanong ka pa. Magngingit-ngit ba ako sa mga pulis? Kung hindi karamihan sa mga yan, babaero, mga manluloko. Rael, Oh. kasalanan ko bang naging anak ako ng pulis? Ay, hindi Mateo. Bakit gagamitin nyo na dahilan ni Aling Narda para palayuin sa akin ang anak niya? Huwag mo nang problemahin yun, pare. Nakakasama ng loob eh. Kaya niyaya kitang uminom. Pati ko, idinadamay ni Aling Narda sa masamang hinala niya sa mga pulis. Eh, simple lang naman ang solusyon sa problema mo, pare. Anong solusyon? Eh, patunayan mo sa nanay ni Army na mali ang hinala niya sa'yo para hindi ka naayawan na magiging biyanan mo. Aling Narda, mano po? Sige na. Ako na po magdidilig ng halaman. Hindi na. Si Army po. Wala. May pinuntahan. Pwede ko po ba siyang hintayin? Makakaalis ka na. Hindi niyo na nga ako pinagmano. Ipinagtatabuyan niyo pa yata ako. Talagang pinagtatabuyan kita dahil manhid ka eh. Alam mo namang ayoko sa iyo para sa anak ko. Panay pa rin napunta mo rito. Eh, sinasadya mong galitin ako? Hindi po. Anong hindi? Makita lang kita kumukulo na dugo ko. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Kayang-kaya namin na magawain dito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ay, may magandang balita rin po ako kaya ako naparito. Kahit ano sabihin mo, basta nakita kita, sira na araw ko. Maipapas ko na pong gwardya ang mga anak ng binata sa agency na pinapasukan ko. Naku, kahit hindi mo tulungan ng mga anak ko, mapapasok sila sa trabaho. Sige na, umalis ka na. Pero, Aling Uy, sinabi lang lumayas ka na. Mateo, ano ka ba? Ate Emmy? Ipinagtatabuyan ka na? Hindi ka pa umalis? Akala ko kung sinong pinagbubulyaw ang pagdaan ko rito, ikaw pala. Ano ka ba? Sinisigawan at ipinagtatabuyan ka na, nakangiti ka lang. Ate, problema ko ito. Matuto ka namang idepensa yung sarili mo. Ate, umuwi ka na. Ano ba namang iwan kita rito? Ipumapayag kang bastusin ang bastos na matandang yan? Hoy! Hindi ko babastusin yung kapatid mo kung hindi siya makulit. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Mateo Ate, Pagsasalitaan niyo siya ng masasakit at ipagtatabuyan niyo na parang hayop? Ate- Matanda na kayo pero wala kayong pinagkatandaan. Bastos! Walang modo! Ikaw ang bastos at walang modo! Wala kang galang sa matanda! Kung narito lang yung asawa ko, baka binasag niyang bunganga mo! Aling Narda, pasensya na po sa kapatid ko. Ate, tama na yan. Alika Tingin mo ka! na. Matay, ano ka ba? Patula si Aling Narda. Huwag mo akong pigilan! Umalis na tayo rito. Kung pumapayag kang
hiyain at laitin ng ibang tao. Ako, hindi! Kahit sino sa pamilya natin ang apihin ng kahit sino, makikipag-away ako! Makikipagpatayan ako! Ano, Mateo? Kung payag ako, napakasal na kayo ni Army? Opo, Mang Pinong. Bilang ama po ni Army, karapatan yung malaman ng plano namin ng inyong anak na pakasal na. Okay lang sa akin yun. Ako, Pakasal na kayo. maraming salamat po. Makakasal na kami ni Army. Ano? Eh, Ano makakasal na kay Armin sinasabi mo? Aling Narda. Nako, Pinong! Hindi ka magdidesisyon para sa mga anak ko. Aling Narda. Hindi ako papayag na mapangasawa ni Armin ang Mateo na ito. Hindi! Kahit ano mangyari! Nay, wala naman ang ginagawang masama si Mateo. Pwede ba? Huwag mo na ipagtanggol ang lalaking yun, Armin. Mabait ho siya, responsable. Magtigil ka! Anong klase kang anak? Ako na sariling magulang mo kukontrahin mo? Susuwayin mo? Dahil sa ibang tao? Sobra naman ho kasi kayo, Nay. Kapakanan mo lang ang inaalala ko. Pinagmamalasakitan lamang kita. Dahil gusto ko mapabuti ka. Kaya iniiwas ko makapag-asawa ka ng isang lalaki balang araw magpapahirap at magpapaluha lang sa'yo. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas mabuti pa huwag niyo na akong pagmalasakitan. Ano? Wala namang ginagawa masama si Mateo. Sinisikap niya mapalapit sa inyo. Pero kahit anong gawin niyang kabutihan sa pamilya natin, baliwala sa inyo. Pinakikitunguhan niyo pa rin siya ng hindi maganda. Sinisigawan, tinatarayan, pinagtatabuyan, hinihiya niyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Hindi na kayo nakonsensya. Alam niyo bang sa lahat na pangapin ninyo kay Mateo, ako ang higit na nasasaktan. Awang-awa ako sa kanya, Nay. Dahil mahal ko si Mateo. Mahal na mahal ko siya. Ay, kapag naalala kong pagtatanggol ni Armin sa Mateo na yun, na-high blood ako. Katawid na nga sa kabilang kalye. Ay, kotse! Ay, mabubundol ako! Nay, Nay, salamat at uwa na kayo. Armin, Pinong, Sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka, ligtas ka na sa peligro. Mabuti na lang, hoy, Nay. Nang mabundol kayo ng kotse, may nakapagsugod ka agad sa inyo dito sa ospital. At ang nagdala sa'yo rito, ang nag-donate din ng dugo na kailangang maisalin agad sa'yo. Salamat ho. Katipo ng dugo ninyo yung dugo niya. Kaya naagapan kayong mailigtas ng mga doktor. utang ko pala ang buhay ko sa tumulong sa akin. Totoo yun. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Malaki ang dapat nating ipagpasalamat kay Mateo. Si Mateo? Aling Nata. Oh. Sandali at maiwan ko muna kayo. Sige pa. Ako pong nagkataong malapit sa pinangyarihan ng maaksidente kayo. Sakto naman pong may nagdaan na mobil. Tinulungan po ako ng isang pulis na madala kagad kayo dito sa ospital. Pulis? Kayong dalawa ng pulis ang nagtulong para maisalba ang buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Opo, Aling Narda. Hindi ko akalain kayong mga tao nagpilit kong iniiwasan at kinamumuhian. At siya pang dapat kong talawan ng utang na loob sa ngayon. Yun nga rin pong ipinagtataka ko sa inyo. Mabigat ang loob niyo sa akin dahil anak ako ng pulis. Meron po ba kayong mapait na karanasan sa mga pulis? At ganun na lamang ang galit niyo sa kanila? Oo, Mateo.
Bata pa ako noon na mangyari ang lahat. Pero bumabalik pa rin sa aking alaala. Sa tuwing makakakita ko ng pulis, Aling Narda, kitang-kita ko kung papaano at sapilitang dukutin ang aking nakatatandang kapatid ng 2 pulis. Pinagbintangan siyang kasapi sa mga taong labas. Kalipas ang ilang araw, patay na ang kapatid ko na matagpuan. Wala noon hanggang ngayon. Nakatanim yun sa aking isipan. Pero mahabang panahon na ang pangyayaring yun. Dapat na sigurong ilibing na sa limutan lahat. tama po kayo. Dahil hindi niyo po matatagpuan ang katahimikan sa inyong puso kung may mabigat kayong dinadala sa dibdib. Kaya sana po matuto kayong magpatawad. Mateo, naunawaan na kita. Mas magiging maganda nga siguro kung ibabalik ko ang dating respeto at paggalang sa mga pulis. Salamat po. At nagising na kayo sa katotohanan. Sa iyo man, Mateo. Naging masama ang aking trato. Kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga po, ligtas na kayo sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsang-ayon ng ina ni Army sa aming pagmamahalan, natuloy ang plano naming pagpapakasal. At naging maganda na ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong babae, lalo pa nang magkaroon na siya ng apo sa amin. Naway kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mateo, isang manugang. Bakarig si Ganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Susan Robles, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.